Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1789. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa industrial partner at obligations niya. Sino nga ba si industrial partner at ano nga ba mga obligations niya? Pwede ba siyang magkaroon ng iba pang business bukod sa partnership? Kung hindi, bakit bawal? At paano kung tinuloy pa rin niya? Anong mangyayari? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1789. An industrial partner cannot engage in business for himself unless the partnership expressly permits him to do so. And if he should do so, the capitalist partners may either exclude him from the firm or avail themselves of the benefits which he may have obtained in violation of this provision with the right to damages in either case. So dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa industrial partner tsaka sa capitalist partner. So ito, unang encounter natin to sa kinds of partners, no? Kasi pinag-uusapan natin before ay puro mga partnership related. Ngayon, partner naman, anong dalawang klase ng partners as to the contribution? So, kinds of partners as to contribution. Kinds of partners as to contribution. So parang na-discuss natin to before ng pahapyaw sa ibang lecture natin. Meron nga tayong tatlong klase ng partners pagdating sa contribution. Una, we have capitalist partner. Pangalawa, industrial partner. And pangatlo, capitalist industrial partner. Okay? Industrial partner. So pag sinabi nating capitalist partner, ang pwede niyang i-contribute money or property or both. Okay? Yan. Pwedeng parehas naman. Basta hindi service. Basta kapitalista, ang kiko-contribute niyan, pera o kaya naman ari-arian. Okay? Tapos ito, si industrial, ang i-contribute niya, industry. Okay? So, itong mga kino-contribute nila, mapupunta yan sa common fund. Okay? Yan. Tapos pag industrial partner, either or all. Yan. Pwedeng money, property, or industry. Ngayon, ano yung sinasabing prohibition? Kasi sinasabi, bawal daw mag-engage ng business for himself. So, ano yung prohibition? So, prohibition tayo. Mga bawal, pagdating kay capitalist partner at saka kay industrial partner. So, general rule, si capitalist partner, bawal siyang mag-engage ng same kind of business. Okay? Same kind of business sa kanyang partnership. Unless pinapayagan. So, cannot engage in same kind of business. Okay? Kung saan engage yung partnership na yon. Dito naman kay industrial partner, ang general rule, cannot engage in any business for himself. Okay? In any business. Okay? Ayan. So, makikita natin yung pinagkaiba nila, no? Pag capitalist partner ka, bawal kang magkaroon ng negosyo na katulad nung partnership na kasama ka. Okay? Pwede naman ng ibang pang negosyo, wag lang yung katulad. For example, auto repair shop yung partnership ninyo, tapos magtatayo ka ng computer shop, that's fine, okay lang. Basta wag mong kokompetensyahin yung partnership ninyo. Okay? Tapos itong si industrial partner, ang problema, hindi pwede na kahit anong business. Kasi ang i-contribute mo, services. So dapat lahat ng oras mo devoted sa partnership. So paano ka pa makakapagnegosyo kung ikaw din naman ay isa pang industrial partner doon sa isa pang partnership or sa iba pang business. So kasi nga, yung industry, ikaw ang may-ari niyan eh. Yung kinontribute mong services, ikaw ang may-ari nun na ibibigay mo sa partnership. So basically, parang ari-arian ng partnership yung services mo. So paano ka pa
engage sa iba pang business kung lahat ng oras mo ay naka-devote na sa partnership, 'di ba? So, siyempre may exception. Okay, there's an exception. Exception is kapag expressly permitted. Okay? So, expressly permitted. Okay? So, expressly permitted. Ganun din dito. Ibig sabihin, kung gusto ni capitalist partner mag-engage ng katulad na business, kailangan payagan siya ng iba pang partners. Ganon din naman sa industrial partner. Pag gusto niya magnegosyo ng kahit ano, kailangan niya magpaalam at hingin yung permiso ng lahat ng partners. Okay? So, yun yung magiging ano niya, magiging senaryo, no? Gaya sabi dito, bawal magnegosyo for himself ang isang industrial partner, ibig sabihin yung solo niyang negosyo, no? Unless pinayagan siya ng partnership. Okay? At itong kasunod, if he should do so, si capitalist partners, yung iba niyang kasamang partners, kung sakaling si industrial partner yung nagnegosyo, pwede siyang alisin or pwedeng kunin yung mga kinita niya doon sa isa pang negosyo niya. Either way, parehas merong damages in either case. Okay? Ayan. So punta tayo sa magiging effect. Okay? So, effect if industrial partner engages in business for himself, in business for himself without express permission, without express permission. Pero kasi kapag si industrial partner ay partner din sa ibang partnership, that's a different case. Kasi sinasabi dito, bawal lang magnegosyo si industrial partner for himself. Okay? Ibig sabihin, solo niya yung business na yun. Pero pag partnership yung isa pa niya, iba na yun. Iba pang senaryo yun. Okay? So again, anong mangyayari kung si industrial partner ay nagnegosyo for himself without express permission of the partnership? Okay? Una, number one, letter A, ito applicable to sa mga capitalist partner. Ito yung mga gagawin ng capitalist partner ha. Pwede na lang ialisin, exclude him, okay, from the partnership business. Okay, aalisin na siya. Okay? Of course, ano mangyayari dito? Magkakaroon tayo ng dissolution kasi mawawala yung isang partner. Okay? Kasi aalisin na nila sa contract eh. Kailangan na nila magkaroon ng bagong contract yung mga natitira para hindi maisama yung industrial partner. So, tatanggalin ng mga capitalist partner sa partnership si industrial partner na may negosyo that will result to dissolution ng partnership nila kasi si industrial partner ay hindi na magiging kasali sa pagpapatuloy ng business. Okay? Letter B, kung ayaw nilang alisin kasi masyadong mahalaga si industrial partner, okay? Kukunin na lang nila lahat ng kinita niya doon sa business na in-engage niya. Okay? Avail themselves, okay, of the benefits. Okay? Benefits obtained from the business. From the business the industrial partner is engaged in. Yan. So, syempre, pag nagkaroon ng negosyo si industrial partner, hindi niya masyado matututukan yung kanyang partnership. So, ayaw naman tanggalin ng mga capitalist partner. Okay? Hayaan nilang ituloy yung business ni industrial partner pero sa kanila napupunta, sa partnership nila napupunta yung profit. So, parang ano pa rin, kasali pa rin talaga yung industrial partner kasi yung kinikita ay sa kanila din napupunta eh, nadadamay din si capitalist partner. Pero, yun nga lang, either case, meron tayong damages. Okay? Yan, may kailangan bayaran damages si industrial partner sa mga capitalist partner. So, this is applicable remedy ito ng mga capitalist partner. Okay? Remedies of capitalist partner. Ngayon, sa ibang article, dinidiscuss naman, baliktad.
Paano naman kapag si capitalist partner naman ang nagnegosyo na katulad ng partnership? Ano naman ang remedies ng mga industrial partner? Ayan. So ibang ano 'yon, ibang article natin pag-uusapan 'yon. Ngayon, ito bang pagbabawal dito, is it absolute? Yes. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon bawal magnegosyo si industrial partner maliban na lang, ito talaga, maliban na lang kung expressly permitted. Okay? So, yung prohibition is absolute at nag-a-apply siya whether si industrial partner ay nag-engage sa same kind or any kind of business. Okay? Ayan. Sir, pwede ba ditong action for specific performance? Hindi nag-a-apply dito ang specific performance as a form of remedy. Specific performance is not applicable. Okay? Kasi kapag specific performance, meron kang ibibigay or i-deliver. In this case kasi, industrial ito, services ito. So therefore, action for specific performance is not a proper action for the capitalist partner. Not a proper action. Okay? So hindi nag-a-apply itong specific performance as a remedy ng mga capitalist partner. Kasi bakit? Pag pinilit mong kasi pag specific performance, ganito yan. Pag action for specific performance, you have to demand, pilitin, i-compel the debtor to fulfill the obligation, di ba? That's the definition of specific performance. The creditor may compel the debtor to perform or fulfill the obligation. Okay, so hingi siya ng tulong sa court. Court, tulungan niyo nga po ako. Pilitin niyo nga po ito sa debtor na magbayad sa akin. Yan. So, may ibibigay na object. Okay? Kaya hindi nag-a-apply itong specific performance kasi kapag pinilit mo isang bagay or isang tao na gawin ang ayaw niya, that will lead to involuntary servitude, which is a prohibition under the Constitution. Okay? So why? Why is this not a proper action? It will lead to involuntary servitude, which is a violation under the Constitution. Okay? You cannot make pilit someone to perform the services that the person doesn't want to perform. Kasi ito, service kasi ito unlike kapag goods, okay? Pwedeng ibigay, okay? Pwedeng piliting ibigay kasi good yun. Kapag service gagawin, hindi mo pwedeng ipagawa sa isang tao ayaw niyang gawin kasi yun ay involuntary servitude. Okay? Kaya siya hindi proper action or hindi available as a remedy ang specific performance. Okay? So, bigay tayo ng example. Halimbawa, si A and B nagtayo ng partnership. So, AB, partnership. Ayan. Okay? Si A, nag-contribute yan ng 10,000. Tapos si B, nagtayo siya ng, nagtayo. Tapos si B, nag-contribute siya ng service. Okay? Yan. Ang kanilang nature ng business, sila ay, let's say, coffee shop. Coffee shop. Ayan. So, yun yung business sila. Coffee shop. So, ngayon, ang tanong, pwede bang magkaroon ng sariling business? Pareha sila. So, si A, bilang capitalist partner, pwede for as long as not same kind. Okay? So, pwede naman. Let's say repair shop. Yan. Computer shop. Basta wag coffee shop. Okay? Si B, dahil siya ang barista, siya ang nagpapatakbo kasi siya marunong. Okay? Hindi na siya pwede. So, bawal na siya kahit na any kind. Okay? So, dito, provided not same kind. Okay? Provided not same kind yung business, pwede si capitalist partner. Liban na lang kung with consent. Okay? Unless A consents. Yan. Sige, okay lang. Hindi naman tayo magkalaban. Kaya lang, ubos yung oras mo dito sa ating coffee shop. Okay? So, pag naman pinayagan, walang damages. Okay? Kasi pinayagan Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1789.
Tungkol siya sa industrial partner tsaka sa capitalist partner at, tungkol din siya sa pagbabawal na magtayo ng iba pang negosyo ang isang industrial partner, maliban na lang kung pinayagan ng iba pang partners. Bakit? Kasi lahat ng oras ine-expect i-devote niya sa partnership dahil ang contribution niya industry at siya lang ang nakakaalam nun, okey, nung ginagawa sa business. O what if itinuloy pa rin kahit na hindi pinayagan? Eh, di ito yung mga remedies ng mga capitalist partner, tanggalin siya sa partnership, it will lead to dissolution, okey? Yung profit saan mapupunta? Eh, di sa industrial partner. Kung meron may negosyo sa industrial partner, kanya na yun basta alis na siya sa partnership nila, okey? Pangalawa, kung ayaw nilang alisin si industrial partner, hihingin nila or kukunin nila yung kinita nung industrial partner dun sa negosyo niya tapos paghati-hatian nila yun, okey? In either case, may damages, okey? And also, specific performance as a remedy is not available because it will lead to involuntary servitude. Okay? So, I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. At lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!